Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pagkain na automatic na may kapares, tulad ng champurado at tuyo o ng kape at pandesal. Mga katernong matagal na at hindi na mapapalitan dahil yun na ang nakasanayan. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa pagkakapares ng bagoong at mangga. Ikaw kapuso, sa palagay mo ba kung ipapares ka sa isang tao, magiging kayo na ba ang magkapares na pangmatagalan at hindi na mapapalitan pa? Dear Papa Dudut, magandang araw Papa Dudut, pati na rin po sa inyong mga tagapakinig. Matagal na rin po akong nakikinig ng programa mo at ngayon lang naglakas ng loob para sumulat at ibahagi din naman ang aking kwento. Ako po si Lily, graduate po ako ng Marketing Management. 2 taon na ang nakakalipas. Pero hindi po muna ako naghanap ng trabaho dahil nagkasakit ang aking nanay na may negosyo namang tindahan ng bagoong. Malakas ang benta ng bagoong sa tindahan ni Nanay Papa Dudut dahil ito ang nagtutustos noon sa aking pag-aaral. Hindi man kami yumaman sa pagtitinda ni Nanay ng bagoong ay napagtapos naman ako nito, Papa Dudut. Kaya noong nag-graduate ako ay ako na muna ang sumalo para mapatakbo ang negosyo ni Nanay. Yun nga ang pagtitinda ng bagoong. Papa Dudut, si Nanay mismo ang gumagawa ng bagoong na binebenta namin. Grabe, Papa Dudut. Sa tuwing madaling araw, magdala ka lang ng kanin at dumaan sa tapat ng bahay namin ay mapapasubo ka sa kanin dahil sa amoy ng bagoong. Hindi ko naman masasabi na mabango ang bagoong dahil alam naman nating hindi. Pero may kung ano kasi ang amoy nito na hinahanap-hanap ng mga suki ni Nanay. Siyempre itinuro na sa akin ni Nanay kung paano ito gawin. Madami pa din ang bumibili kahit ako na ang nagluluto nito. Kaya naman masasabi ko na hindi ako naligaw sa tamang lasa na gaya ng luto ni Nanay. Pero Papa Dudut, kung noon ay sa tindahan lang namin makakabili ng bagoong ni Nanay. Dahil sa tinapos kong kurso ay ginamit ko ito para ialok sa ibang malalaking tindahan. Kumbaga nag-consign kami sa ibang malalaking tindahan. Sinimulan ko muna sa paligid ng lugar namin hanggang palayo ako ng palayo para maialok sa iba ang aming mga produkto. Katulong ko ang best friend ko na si Oscar, pero gusto niya ang pagbigkas ng pangalan niya ay Scar. Para daw mas mysterious. Openly gay po si Scar, tahimik pero lumalabas ang tapang pag inaway. May itsura si Scar, napaka-conscious niya sa itsura niya. Feeling ko nga mas makinis pa siya kesa sa akin. Balik kami po ang magkasama sa pag-aalok ng bagoong. Bilang wala pa din naman siyang trabaho dahil sa maganda naman ang takbo ng negosyo namin, ay kinumbinsi ko siyang magtrabaho sa amin bilang assistant. Kumbaga natutulungan ko na siya ay natutulungan pa niya kami ni Nanay sa aming negosyo. Ano Oka? Okay ka ba? Anong Oka? Oscar! Sinabi ng Scar, not Oscar. Tayo lang naman dalawa. Kahit na mag-isa ka pa, wag mo akong tatawaging Oscar. May ilang kasi ako sa Scar, para kang peklat. At least nakatatak. Hindi malilimutan dahil isa ng peklat unless pa plastic surgery nila. Ewan ko sa'yo, nag-iimbento ka na naman dyan. Basta ngayon makakasama mo na ako sa business nyo, wag mo na akong tatawaging Oscar. Pinabayaan na nga kita nung nag-aaral tayo pero hindi na ngayon dahil mga dalaga na tayo. O sige na, Scar na kung Scar. Very well. So anong unang plano, ma'am? Huwag mo kong tawaging ma'am. Siyempre, boss kita
Hindi mo ko boss, kaibigan mo ko. Seryoso tayo sa business pero wag naman seryoso sa tawagan. Lili pa din ang tawag mo sa akin. Malay mo naman, pag lumaki na ang negosyo niya maging bagoong empire na. Yung kayo na rin ang magpapadala ng bagoong pag may Christmas dinner sa GMA. Loko-loko ka. Bakit naman sila order ng bagoong para sa dinner nila? Malay mo lang naman, mabuti na yung handa. Puro kakalokohan. Pero serious ako sa business ha. At least magagamit natin yung mga natutunan natin. Yun na nga. Si Madir, kumusta? Si nanay okay naman. Mabuti yung dun muna siya sa tiyahin ko sa Cebu. Pero syempre bawal na sa kanya yung mapagod ng sobra. Kaya nga ako na ang naghahalo ng bagoong tuwing madaling araw. Ay, parang beauty pageant. Ipinasa na sa'yo ang corona. Parang ganun na nga. Siyempre, tutulong ako dyan. Gusto ko kayo mag-amoy bagoong pag umaga. Oh, so, anong unang plano? Ang first phase natin, iaalok natin sa malalaking tindahan dito sa atin ang bagoong natin. First phase, alok sa tindahan. So, sa phase 1 tayo magsisimula. Ano? First phase natin sa phase 1. So, ang second phase sa phase 2. Ito naman akala ko ba seryoso ka? BFF, seryoso ako no? Sa dami ng tindahan sa phase 1, covered na agad ang unang hakbang ng plano natin. Kung sa bagay may point ka. Diba? So, uubusin natin ang phase sa paligid tapos ano nang next step? Kapag nakapagsimula ng mga delivery sa tindahan, susunod natin sa labas naman ng lugar natin. Hanggang sa palayo tayo ng palayo ng aalukan. Pasok sa banga ang plano mo, Madam CEO. Anong CEO? Dadalawa lang tayo dito. Aba, sabi nga, you can never can tell. Baka bukas makalawa, big time na ang nanay's bagoong. Magdilang anghel ka sana. Hindi malayo. Mukha naman akong anghel at ang dila ko… Matabil. Matabil. Ay, matabil. Ano ka ba? You're putting words into my mouth. Totoo naman na matabil ang dila mo. When needed lang naman. When needed? So araw-araw needed. At least di gaya ng mga dilang kuratsa. Anong dilang kuratsa? Mga dilang walang pahinga. In other words, marites! Papadudot kahit mahirap mag-alok ay masaya kami ni Scar sa pag-iikot sa mga tindahan sa paligid ng lugar namin. Dahil sa napakasaya naman talagang kasama ni Scar kaya pag malapit na kaming tamaan ng pagod at kahinaan ng loob, ayon, magpapatawa na naman si Scar kaya parang energy drink namin ang pagtawa. Para siyang gas kaya wala kaming pagod umikot kahit naglalakad lang. Marami din naman na nagtiwala sa produkto namin, Papadudot, kasi syempre para maniwala talaga sila ay may pa-free taste kami. Masarap daw ang bagoong ni nanay. May nagsuggest sa amin na dapat pag nagpa-free taste kami ng bagoong sa iba dapat ay may dala din kaming mangga para mas malasahan nila ang sarap ng bagoong pag ipinapareha sa mangga. May ilan din naman na humindi sa amin pero hindi naman daw dahil sa hindi masarap ang bagoong namin. Kung hindi pa daw sila handa para sa pagtitinda ng bagoong. Medyo hindi ko naiintindihan kung bakit, pero nirespeto ko na lamang ang desisyon nila. Pero nangako naman sila na baka sa susunod ay kumuha na rin sila. Yung mga hindi umorder, pero may isa na hindi na nga umorder, ang dami pang nasabi. Kesyo ano raw ang gagawin niya sa bagoong mga plastic na pambalot ang tinda niya. Sinabi ko pa nga na baka pwedeng mag-exchange deal kami. Bebenta niya ang bagoong ko pero sa kanya kami kukuha ng plastic na gagamitin namin na lalagyan ng mga bibilhing bagoong. Papadudot, pwede niya namang sabihin na no thanks pero yung bibig niya parang kuratsa din at parang Armalite. Miss, okay lang naman po kung ayaw nyo. Wala pong problema. May problema. Ang baho kaya niyang bagoong niyo. Te, umikot ka sa buong mundo, hanap ka ng bagoong na hindi mabaho. Unang-una, kung mabango yan, hindi bagoong ang tawag dyan. Ano?
Di pabango. Pilosopo ka. FYI, hindi ako pilosopo. Piloso pa ako. Halika na, Scar. Scar ang pangalan mo? At anong nakakatawa? Tatanong mo pa. Di ang pangalan mo, Scar. Bagay sa'yo. Mukha kang peklat. Halika na, Scar. Wag mo na siyang patulan. Ay, hindi talaga ako papatol sa mga ganyan. Ano ganyan? Ano ganyan ang sinasabi mo? Ganyan? Bakit? Wala ba kayong salamin sa bahay? Nanggigigil na ako sa'yo Te, sabi ko nga sa'yo, kung may salamin lang kayo sa bahay, malalaman mo na mas nakakagigil ka. Kung ayaw mo mapintasan, palitan mo pangalan mo. Pakils mo ba sa pangalan ko? Bakit, pinakikialaman ko ba pangalan mo? Bakit? Ano bang pangalan niya? Ayan nakalagay sa signage, Plastic Store. So plastic ang pangalan niya. Sira ulo. Hindi plastic ang pangalan ko. Glenda ang pangalan ko. Ay, ano to? Ibig sabihin, hindi sa'yo tong tindahan? Sa akin to. Kung sa'yo to, bakit wala ang pangalan mo sa signage? Ha? BFF, pwede yun. Oh, pahiya ka no. Buti pa yung si bakla. Alam na pwedeng wala sa signage ang pangalan. Of course, BFF. Pwedeng wala sa signage ang pangalan, pwedeng ugali lang ang nakalagay. Ikaw kanina ka pa. Halika nga rito. Oh, anong nangyayari dito? Sir, yang kasing tsahin mo, inaaway kami Hindi niya ako tsahin. Hoy, bigla kang bumait? Bagay talaga yung pangalan mo na plastic. Babe, kanina pa nila ako inaaway. Buti dumating ka. Sir, kayo po ba ang amo niya? Hindi! Ay! Sorry, babe. Yung vocal cord ko kasi sumakit. Kaya napataas ang boses ko. Plastic? Ayan na naman sila, babe. Glenda? Business niyo manggahan? Oo. Kakasimula ko pa lang halos. 4 na buwan pa lang itong tindahan Ang hirap kasi maghanap ng pwesto. Buti na lang may bakante rito sa tabi ni Glenda. Pahiya kayo, no? Saan galing yun? Paano naman kami napahiya? Palmote. Sige mag-aayos pa ako ng tindahan Ha? Ikaw lang mag-isa? Ililipat mo lahat ng mga mangga sa jeep papasok dito sa tindahan mo? Oo, ako lang mag-isa. Oh. Sir, may aalok sana kami sa'yo. Pero since may gagawin ka pa, tutulungan ka na namin maglipat ng mga mangga para mas mapabilis ka. Yes, papi. Para makapag-usap agad tayo. Ano kailangan niyo pag-usapan? Pakialam mo ba? Ikaw ba magulang nito ni sir? Doon ka nga sa tindahan mo. Hindi. Umuupa sa akin yan si babe. Kaya dapat ko siyang protektahan sa mga manloloko. Gagawin pa kami. Babe, huwag kang magtiwala sa kanila. Baka mga magnanakaw yan. Unang-una, hindi kami magnanakaw. Pangalawa, gusto mo ikaw magbuhat? Ayoko nga. Ayaw mo pala di shut up ka na lang. Tinulungan namin si Emma na maglipat ng mga mangga mula sa jeep papasok sa tindahan niya. Nung una ay pinigilan niya pa kami lalo na ako dahil babae daw ako. Siyempre, naiinggit si Scar at ang sabi niya babae din siya. Kaya yon ang ginamit kong biro kay Eman kaya nakumbinsi namin siya na tulungan siya. Sabi ko sa kanya mga babae kami ni Scar pero kaya namin ang mabibigat na trabaho. Natawa siya kaya pumayag na rin siya na tulungan siya papadudot. Hindi katangkaran si Eman kumbaga average lang ang height niya. Sabihin na nating 5'8" pero kahit na hindi siya tall talaga namang dark and handsome siya. Napakaganda ng kulay niya. Habang nagbubuhat kahit mabigat ay nagtatawanan kami at natatawa siya sa mga patawa ni Scar. Ako naman ay natatawa kasi sa tuwing mapapatalikod si Eman ay kinikilig si Scar. Habang nangyayari ang saya namin ay gigil naman si Glenda habang nakatingin. Pinangatawanan talaga niya ang tinda niyang plastic. Kasi sa tuwing mapapatingin naman sa kanya si Eman ay napakatamis ng ngiti niya. Pero pag kami ang nakatingin ay kita mo na nanlilisik na ang kanyang mga mata. Sabi nga ni Scar natatakot daw siya kasi baka sinasapian daw si Glenda o kaya ay aswang siya. Imbis na matakot ay natawa na lamang ako. Si Emma naman ay lihim na tumatawa kasi nadinig niya pala ang sinabi ni Scar. Ewan ba dun kay Glenda, hindi naman siya pangit pero pumapangit siya kakasimangot.
Pero papadudot kung tutuusin ay gusto ko din pasalamatan si Glenda. Kasi kung hindi niya kami buwinisit ay hindi kami magtatagal sa lugar na yon. Hindi tuloy namin maaabutan si Eman kung hindi dahil sa kanya. Matapos ang buhatan ay hindi na rin nagsayang ng oras si Eman, papadudot, para itanong kung ano ang iaalok namin. Pero sabi ni Scar baka daw pwedeng uminom muna kami. Napatawa na naman namin si Eman, papadudot. Kaya agad-agad na naming sinabi ang pakay namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Good morning! Aga mo ah. May dala kasi akong kape at pandesal. Kain muna tayo bago ako pumunta sa tindahan. Ay mabuti pa, ihain nyo na yan sa mesa. Ako na magpapasok ng mga manggat, itong mga bagoong, ilalagay ko na dun sa jeep para aalis ka na lang mamaya. Sandali, tutulungan na kita. Mabuti pa nga. Mabilis na lang yan. Dalawa na kayo eh. Akin na yung pandesal at kape na yan. Bilisan nyo ah. Baka lumamig na tong kape. Salamat, Scar. Ay, parang bago ng bago. Others ka? Ano ba? Partnership ito oh. Business ha? Baka kung anong partnership ang isipin mo. Totoo talaga. Kaya gumagaan ang trabaho kasi ang saya niyong magkaibigan eh. Naku, yun naman talaga dapat. Pag mahirap, dapat magsasaya para maging magaan. Tama ka dyan. Alam mo naman na ako lang ang nagtaguyod ng business ko, di ba? Hirap na hirap ako nun. Pero porsigido akong magpalaki ng negosyo. Kaya kahit nahihirapan na ako, tinitiis ko. Naku, kami din ni Lily. Grabe, ang dami kong naubos na sunblock kasi naglalakad kami literal sa ilalim ng araw. Kumusta ang business niyo ngayon? Alam mo, laking pasasalamat namin sa'yo. Kasi napaganda ng alok mo yung business namin eh. Yung sa akin din naman. Pero sigurado din ako na kung hindi masarap ang bagoong nyo, malamang yung mangga lang ang bibilihin nila. Pero dahil masarap ang bagoong nyo, ayun, lagi silang bumibili. Ang nakakatulong pa, kasi alam nila na kulang ang 10 mangga para sa isang bote ng bagoong. Kaya bibili pa sila ng dagdag. Sabi nga ni BFF, ang deal mo ay panals! Exactly! Pero papi, may aaminin ako sa'yo ha. Alam ko na, Ha? Alam mo na? nabading ka. Heto naman, pag-aamin ba bading agad? Joke lang, pinapatawa lang kita. Kaso di ka natawa eh. Hindi talaga ako komedyante kasi. Ano ba yung aaminin mo? Buntis ako. Ha? Charing lang, ito naman. Ay nako. O ano nga yung aaminin mo? Tungkol kay BFF ko. Ano yun? Babe! Ay! Ang lakas naman ng masamang hangin. Biruin mo na bitbit yung impactang yan dito. Bakit? Pag-aari mo ba tong buong lugar? Hindi. Pero okay na din. Kasi at least inamin mo na impacta ka. Kung impacta ako, ikaw maligno. Okay lang. At least mas pangit pa din ang impacta. Halika nga dito! Glenda, tumigil ka. Ano ba? Behave kasi, siya inaaway ako. Bakit ba nandito ka? Pakialam mo ba? Ay, wag mo na sagutin. Alam ko na kung bakit ka nandito. Bakit? Ganyan kasi ang mga kontrabida. Kailangan buisitin ng mga bida. Babe, awayin mo nga siya. Ang tagal nyo, lalamig na yung mga kape. Ay, kaya naman pala. Anong kaya naman pala? Kaya sila natatagalan. May dumating kasing kontrabida. Kita mo na? Confirm! Babe, pinagtutulungan nila ako. Arte? Che! Bakit ka nga ba nandito? Naglalakad kasi ako, tapos bigla kitang nakita. Naglalakad ka? Tapos napadpad ka dito? Phase 1 ito. Taga phase 4 ka. Alam mo ba kung ilang phase ang dadaanan mo bago ka mapadpad dito? 2 phase. Ang kapal ng face mo. Bakit ba ako nakikipag-usap sa inyo? O baka mas tama ang, bakit ba kami nakikipag-usap sa'yo? Sige na Glenda. Kung may pupuntahan ka, pumunta ka na. Oo nga, umalis ka na. Lakarin mo hanggang phase 10 ha? Eh di ikaw ang maglakad. Nagdito lang hinahanap ko. Ha? Wala dito hinahanap mo. Malayo pa dito, impyerno. Palibhasa, taga dun ka. Alam nyo, tara na. Lalamig na yung kape at pandesal. Yak! Hindi ako kumakain ng pandesal. Oh, Eman. Yak pala yung pandesal na dinala mo eh. Biro lang yun. Kumakain ako nun.
Tara na nga. Yuck! Imbitado ka ba? BFF, hindi siya kumakain ng pandesal. Kasi yung arena, ayan oh, sa pes niya nilalagay. Grabe mag-powder. Espasol yarn? Hindi ako nagme-makeup, no? Anong hindi? Napakasinungaling mo talaga. Ayan, kitang-kita sa mukha mo, oh. Hindi to powder. Naglakad nga ako, di ba? So alikabok to. Kayo? Kanina pa kayo Glenda, huwag kang mag-iskandalo rito. Halika na nga sa loob, Scar. Tara na, Eman. Lily, kayo na lang ni Scar ang magkape. Iuwi ko na lang to si Glenda. Bahala ka. Halika na, Scar. Pasok na nga tayo sa loob. Nauna akong pumasok ng bahay, Papa Dudut. Tinawag ko lamang si Scar kaya ito sumunod. Halatang halata ni na Eman at Scar na sumama ang loob ko dahil sa pagsama ni Eman kay Glenda. Nahalata ng lahat maliban kay Glenda na parang ahas na nag-alok ng mansanas kung makalingkis kay Eman. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung bakit ganon ang inaasal ko. Oo, inaamin ko na nahulog ang loob ko kay Eman. Alam na alam ni Scar yon, pero wala namang namamagitan sa amin. Hindi naman kami papadudot kaya makalipas ang ilang sandali ay napahiya din ako sa inaasal ko. Simula noon ay hindi na ako humaharap kay Eman. Si Scar na lamang ang pinapaharap ko sa kanya sa tuwing magdi-deliver at magpipick up siya. Hindi ko alam kung dahil ba sa hiya ko sa inasal ko o kung dahil ba sa masama talaga ang loob ko kay Eman. Pero bakit nga hindi naman kami papadudot? Ay, salamat. Natapos din ang pagkukwenta at pag-i-inventory. Kapagod ha? Ang bilis nga natin eh. Hindi ka kasi nagsalita buong pagkukwenta natin. Naninibago ko sa'yo. May problema ka ba? Ako wala, pero ikaw meron. Anong ako meron? BFF, kaya hindi ako nagsalita at hindi nagpatawa kasi tatagal na naman tayo. Nanahimik ako para mapabilis ang pagkukwenta natin para matapos tayo kagad. Bakit nga? Hello? Bakit nga ba? Para makausap kita. Nag-uusap naman tayo ah. Gusto kitang makausap ng hindi tungkol sa business. Nagkakausap naman tayo ng ibang bagay ah. Gusto kitang makausap ng hindi tungkol sa ibang bagay. Alam mo, tumbukin mo na. Anong bagay ba yung gusto mong pag-usapan natin? Hindi bagay ang sinasabi ko, kundi tao. Tao? Sino ba? Si Eman? O di lumabas din ang daga sa lungga. Ano bang pag-uusapan natin? Kaloka ka! Si Eman nga! Ibig kong sabihin, ano bang tungkol sa kanya? Wala maang maangante. Tayong dalawa lang naman to. Maayos naman ang relasyon namin bilang business partners. As business partners. Yung as partner lang. Wala namang kaming relasyon bukod dun. Kasi nga nagpapaapekto ka sa mga surot ng lipunan. BFF, alam mo na alam ko na gusto mo si Eman. Hindi mo pa sinasabi sa akin, ramdam na ramdam ko na yung tugudug-tugudug ng puso mo. Sa akin lang naman yun. O yun naman pala bakit affected ka kay Impactang Glenda? Wala naman akong karapatan. O bakit nga hindi mo siya kinakausap? Nahihiya ako. Natatakot ka. Ha? Natatakot ka na baka ikaw lang ang nagmamahal. Oo. Alam mo, kapag nag-uusap tayo ni na Eman, ramdam ko na hindi lang din siya nandito para sa negosyo. Pwede naman niyang iutos sa iba yung pagde-delivery pero bakit siya ang umaasikaso? Kasi masipag siya. Kasi ramdam ko na gusto ka rin niya. Paano kung hindi? Di mo din naman siya binibigyan ng pagkakataon para magsalita Paano mo malalaman? Anong gagawin ko? Bumalik ka sa dati. Harapin mo siya bilang business partner at kaibigan. Hayaan mo ang panahon na magsabi kung anong mangyayari. Pero bakit iniwan niya tayo nun tapos kay Glenda siya sumama? Oh my gosh, Bes! Nagsiselos ka nang wala sa lugar. Kaya nga niya ginawa yun para ilayo si Glenda sa atin kasi ayaw ni Eman na binabastos tayo ni Glenda. Ay oo nga. O so ano, back to normal na bukas. Pero paano? Matapos ng inasal ko?
Baka magulat ka pa kung malaman mo na hindi nagalit sa'yo si Eman. Totoo ba? Paano mo nalaman? Manghuhula ako, bes. Kaloka ka. Siyempre kausap ko siya araw-araw, tuwing umaga, di ba? O ano? Oo na. Ay, salamat. Nagutom ako sa'yo ha. May niluto ka ba dyan? Meron. Ay, good. Anong niluto mo? Bagoong. Matapos ang usapan naming yon, kinabukasan Papa Dudut ay ginamit ko ang inipon kong lakas ng loob mula noong gabing magkausap kami ni Scar. Parang walang nangyari noong dumating si Emma noong umaga. Balik ako sa dati. Nung una ay ilang pa si Eman. Pero nang magsalita ako ay kitang-kita ko ang pagbabago sa mukha niya. Ewan, Papa Dudut. Pero parang lumiwanag ang mukha niya noong batiin ko siya. Kaya ayon, walang usapan sa mga nangyari dati, naging normal ulit ang lahat. Nang makita ko naman si Emma na sumaya ay nawala na rin ang hiya na nararamdaman ko. Hindi ko na rin pinupush ang feelings ko. Sabi nga ni Scar ay hayaan ko ang panahon na magsabi kung anong mangyayari. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bumalik sa dati ang relasyon namin lahat. Kahit may nararamdaman ako kay Eman ay kinimkim ko na lamang yon kasi ayaw kong masira uli ang pagkakaibigan namin at baka madamay pa ang gumagandang takbo ng mga negosyo namin. Palagi kami nagtatawanan pag magkakasama. Siyempre dahil kay Scar na walang paltos na magpatawa. Pero sa likod ng lahat ng liwanag ay laging may dilim. Siyempre, pagpapasok sa eksena si Glenda ay laging nega ang outcome. Wala siyang pagod mangasar, Papa Dudut, at hindi niya tinatantanan si Eman. Kahit nakulang na lamang ay ipagtulakan siya pero hindi siya nagpapapigil. Minsan ay hindi ko na nga alam kung natatawa ba ako o naaawa sa kanya. Kasi para siyang linta, Papa Dudut. Bukod sa pangaasar ni Glenda ay hindi din siya napapagod na awayin kami ni Scar. Hindi ko alam kung ano ang meron si Glenda pero iba siya, Papa Dudut. Hindi ko na lamang siya pinapansin pero syempre hindi papayag si Scar ng ganon-ganon na lamang. Kaya siya ang madalas nakaaway ni Glenda. Pero isang araw may sinabi si Glenda na halos ikagiba ng aking mundo. O ano yan? Ano ang alin? Yang ngiting yan. Kung ano-ano nakikita mo. BFF, sa akin ka pa ba maglilihim? Siyempre hindi. Hoy, ano nga? Waiting ako dito oh. Si Eman kasi. BFF, konti na lang masasabunutan na kita. Ito naman, siyempre ninanamnam ko muna yung sasabihin ko. Pagkain ba yung ikukwento mo at kailangan mong namnamin? Ito naman, sige na nga. May sinabi kasi sa akin si Eman. Nagtapat na siya? OA mo naman, hindi pa? Ay, teka. Kung ganyang katamis ang ngiti mo pero hindi naman siya nagtapat, anong dahilan ng ngiting yan? Niyaya niya akong kumain sa labas. Kumain sa labas? Diyan sa tapat? Piloso po ka naman eh. Sa restaurant. Alam mo, mabuti na lang hindi ako maramdamin. Kasi kung maramdamin ako, kanina pa ako nagtampo dahil hindi ako invited. Invited ka nga. What? Bakit? Ayaw mo ba? Gusto, syempre, pero nagulat lang ako. Bakit kasama ako? Paano kayo makakapag-usap ng masinsinan? May alam ka ba? Ha? Wala ha? Alam mo, kilalang kilala kita kapag nagsisinungaling ka. Sige ka, tutubuan ka ng kulugo sa noo. Tapos magiging third eye mo yon. Tapos makakakita ka ng Oo mga… na, tama na, aaminin ko na. Sige na, sabihin mo na, ano ba yun? Sinabi niya sa akin na yayayain ka daw niyang lumabas para kumain. Nag-expect ako na magtatapat na siya sa'yo. Hindi ko naman nakalain na kasama pala ako. Ang sabi niya, may sasabihin daw siya sa akin na importante. Gusto niya nandun ka para madinig yun. Talaga ba? Bakit ka naiiyak? Nakakaiyak kaya yun? Ganun ako ka-importante?
Arte naman. So ano nga sasabihin niya? Hindi ko alam. Yung sa akin, haka-haka lang naman. Pero kung kasama ako, hindi kaya tungkol sa business yun? Hindi kaya mag-expand tayo? Hindi ko din alam. Ang importante sa akin yung inimbita niya ako. Ano man ang sasabihin niya, hindi na importante. Mabuti nandito ka. Natural, dito ako nakatira. Tsaka excuse me, baka ang ibig mong sabihin, mabuti at nandito kaming dalawa. Sino ka ba? Hindi ka naman important. Kung hindi ako importante, aba ano ka pa? Hindi ikaw ang pakay ko kaya maghanap ka ng kausap mo. Ikaw naman, babae. Alam kong nilalandi mo si Eman. Tantanan mo na siya. Sino ka para mag-utos sa akin ng kung sino at sino ang di ko dapat kausapin? Asawa niya. Asawa? Tumahimik ka, buwisit ka. Mas buwisit ka. Alam mo ba ang ibig sabihin ng asawa? Matatawag lang na mag-asawa ang dalawang tao pag kinasal na sila. Pwes, malapit na kaming ikasal. Ilusyonadang palaka ka. Di huwag kang maniwala. Sino ka ba? Sa akin ang huling halakhak. Alam mo, wala kaming pakailam sa panaginip mo. Gumising ka nga. Teka BFF, baka tayo ang tulog. At dahil kaharap natin yan, baka bangungot ito. Sige lang, hindi ako apektado. Dahil ako naman ang nagwagi. Teka nga, kawawa ka naman kasi eh. Kaya papakinggan ko na lang ang sasabihin mo. Paano kayo ikakasal ni Eman? Dahil pinagtapat ko na sa kanyang totoo. Na ano, nabakla ka din. Shut up! Pinagtapat ko na buntis ako. Ano? Ano? Eh di na nahimik kayo. Kaya aalis na ako. Baka ma-stress pa ako at makasama sa baby ko. BFF, huwag mo siyang pakinggan. Alam mo naman na may tililing yun. Kita mo tumatawa mag-isa palayo. Scar, hindi mo ba naisip na kaya gusto ni Emma na makausap tayong dalawa para sabihin niya na magpapakasal na siya? Ha? Ay, oo nga. Papa Dudut, kahit alam na namin ang sasabihin ni Eman ay pumunta pa din kami ni Scar sa imbitasyon niyang dinner sa labas. Unang-una, wala naman akong karabatang magalit dahil hindi naman kami. Kahit katiting ay hindi naman naging kami, Papa Dudut. Para kami mga zombie ni Scar nang dumating sa restaurant. Nanibago pa si Eman kay Scar kasi bukod sa hindi ito nagpapatawa ay hindi ito nagsasalita. Hindi ko din alam kung nawiwirduhan ba si Eman sa kilos namin. Kasi yung mukha niya ay parang isang malaking question mark. Kumain kami, Papa Dudut, napakatahimik pa din ni Scar. Ako naman ay napakatipid ng mga sagot ko sa mga tanong ni Eman na nag-iisang nagsasalita sa mesang yon. Siya at tinanong ko kung tungkol ba sa business ang pagkikita naming tatlo. Sabi niya ay hindi daw. Kaya inunahan ko na ulit siya at sinabi ko na alam na din namin na magpapakasal na siya dahil buntis si Glenda. Kitang-kita ang pagkabigla sa mukha ni Eman, Papa Dudut. Kung nung una question mark ang mukha niya ay napalitan po ito ng exclamation point. Ang tagal bago may lumabas na boses sa bibig niya. Sinabi niya na hindi totoo ang sinasabi namin. Nalaman niya na si Glenda mismo ang nagsabi sa amin. Sa kanya ikinuwento na hindi siya ang ama ng dinadala ni Glenda dahil noong umaga ay napakalaking gulo ang nangyari sa pwesto ni Glenda. Nandun ang mga magulang niya at hinihintay siya para kumprontahin siya tungkol doon sa inamin ng kababata niyang si Fredo. Tungkol sa nangyari sa kanilang dalawa. Iyak daw nang iyak si Glenda at hindi makatingin sa kanya. Hindi namin alam ni Scar kung matutuwa kami dahil naaawa din naman kami kay Glenda. Pero nang makita ni Emma na kalmado na rin kami ay sa kanya sinabi ang pakay niya, Papa Dudut. Ngayong malinaw na ang lahat. Baka pwede ko nang sabihin ang gusto kong sabihin. Go! Excited much, Papi. Sabihin mo na. May tatlo kong ipagtatapat sa inyo. Ano yung pagtatapat mo? May asawa ka na? Hoy, hindi maka-move on? Ay, sorry.
May hangover pa ako ng issue eh. So ano yun, papi? May asawa na ako. Ano? Joke lang. Nahawa na kasi ako sa iyo eh. Nakakainis naman to eh. Okay, sige. Seryoso na. Pero gusto ko muna ipangako nyo na hindi kayo magagalit. Oo, pangako hindi kami magagalit. Shirley! Ha? Ano yun? Sure ang ibig sabihin nun, binakla ko lang. Ah, okay. Sige na please, seryoso na lahat. Ano ba kasi yung sasabihin mo, Eman? Unang-una, gusto kong ipagtapat sa inyo na yung pagtitinda ng mangga, hindi talaga yun ang pinaka-business ko. Nung araw na magkita tayo sa tindahan ko, i-deliver ko lang talaga yung mga mangga eh. May magbabantay ng tindahan. Pero nung in-offer nyo sa akin ng negosyo na magsama ang mga produkto natin, ako nang nagbantay ng tindahan. Ano ba talaga ang business mo? May 50 hektarya ako ng lupain na taniman ng mangga. Yun ang talagang negosyo ko. Mayaman ka, papi? Dahil sa sipag ng mga magulang ko, tinuloy ko lang ang ipinambuhay nila sa amin. Congratulations! Infer sa'yo ah. Kahit di mo kailangan pero nagpakapagod ka pa rin magbuhat at magbenta? Hindi pwedeng tatamad-tamad. Kaya nga ako natuwa sa inyo eh. Nakita ko kung gaano kayo kaporsigido na itaguyod ang negosyo nyo. Salamat. Salamat din sa inyo. Yung pangalawa namang sasabihin ko, isasara ko na yung tindahan ko. Ha? Bakit? Isa sa dahilan na kanina ko lang naisip, ayoko nang makagulo pa sa relasyon ni Glenda. Mabuti yung di na niya ako nakikita para umayos na siya ron kay Fredo. Ay, kung sa bagay. Nakakalungkot na matitigil na ang tambalang mangga at bagoong. Ano ka ba? Siyempre hindi. Yung nagsarang convenience store sa tapat nyo, binili ko na. Doon ko ililipat ang tindahan. Iaalo ko din sana na doon na lang kayo pumwesto. Para magkasama-sama na doon ang mga mangga at bagoong. Ay, pak na pak yan, papi. Gawa ko dyan. Yun eh kung gawang BFF ko. Wala namang problema. Kaya lang magkano magiging upa namin? Wala kayong babayarang upa. Gagawin nating legal ang partnership natin. Main outlet lang yung lilipatan natin. Pero i-expand natin sa mas marami pang lugar ang produkto natin. Nakakahiya naman. Huwag ka na mahiya, please. Kasi yung pangatlong sasabihin ko, itatanong ko kung kung pwede ba kitang maging girlfriend. Pwede, papi. Ay, sorry nabigla ako. Sige, BFF, take the floor. Sagutin mo na siya. Huwag ka mapilitan ha. Kung hindi ka pa handa o kung ayaw mo, sabihin mo lang. Hindi naman to makakaapekto sa negosyo natin kung sakali. Eman, ayoko. Naiintindihan ko. BFF. Hindi pa ako tapos. Ayoko. Ayoko na magpanggap. Mahal na mahal din kita, Eman. Ay, nakakaloka. Kita ko na ang magiging kasalan. Bongga! Punong-puno ng mangga. Papadudot mag-asawa na kami ni Eman sa ngayon. Si Scar naman ang nagmamanage ng pangatlong outlet namin at ako naman ang sa pangalawa. Napalaki namin ang negosyo, Papadudot, siguro dahil pare-pareho kami ng dinadaanan. At yon ay ang magsipag. Madami na rin kaming taong natutulungan. Ang ikakagulat mo, Papadudot, ay sa amin na rin nagtatrabaho sina Glenda at Fredo. Kinalimutan na namin ang mga nagdaan. Humingi ng tawad sa aming lahat si Glenda sa mga nagawa niya. Bagamat nag-aasaran pa din sina Scar at Glenda ay masasabi kong okay naman silang dalawa. Inaanak pala ni Scar ang anak ni Glenda, ang ironic, Papadudot, no? Yan siguro talaga ang buhay. Si nanay nga pala ay maayos na ang kalagayan at palagi namin siyang dinadalaw sa Cebu, pero sa isang buwan ay siya naman ang dadalaw dito. Kami naman ni Eman ay may hinihintay na din kasi may dinadala na din ako sa tiyan ko. Pag magkapares talaga, magkapares. Kahit mag-experiment ka pa ng ibang pwedeng ipares doon. Kaya para sa akin, ang mangga ay kapares ng bagoong kahit na ano ang mangyari. Salamat po, Papadudod, sa pagbibigay ng oras para basahin ang sulat ko. Ang inyo forever kapuso at kabarangay, Lily. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever
Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Kalat sa mundo ang mga taong mapanghusga sa relasyon ng kapwa nila. Mga mapanghusgang tao na hindi makikinig sa paliwanag mo kung bakit yon ang pinili mong relasyon. Ikaw kabarangay, magpapaapekto ka ba sa mga taong walang ibang ginawa kundi ang makialam sa desisyon mo sa buhay? Dear Papa Dudut, ako nga pala si George, 40 years old. Isa akong late bloomer na bakla. Nagkaroon ako ng asawang babae at itago na lang natin siya sa pangalang Mila. Kaedad ko rin. 16 years old pa lamang kami noong na-in-love kami sa isa't isa. Nagkahiwalay kami after 2 years dahil parang nawalan ako ng feelings para sa kanya. Nagtry ako makipagrelasyon sa ibang mga babae pero si Mila pa rin ang namukod-tangi sa lahat. Alam kong nagkamali ako sa pag-iwan sa kanya dati. Kaya naman nilakasan ko ang loob ko para makipagbalikan sa kanya. Mabuti na lamang at tinanggap niya akong muli, Papa Dudut. Nag-promise ako sa kanya na hindi ko na siya iiwan pa kahit na ano ang mangyari. Kaya nga siya rin ang babaeng pinakasalan ko noong umabot na kami sa edad na 28 anyos. Naging masaya naman ang relasyon namin pero hindi kami nabiyayaan ng anak. Hindi naman naging problema yon dahil meron pa kaming mas malaking problemang kinakaharap noong umabot kami sa edad na 35. Doon ko na-realize kung ano ang sexuality ko, Papa Dudut. Doon ko napagtantong isa akong bakla at isa yon sa mga pinakamahirap na kailangan kong aminin hindi lang sa sarili ko kundi kay Mila na rin, Papa Dudut. Naramdaman ni Mila ang panlalamig ko sa kanya. Ilang buwan bago ako nag-decide na umamin sa totoong kasarian ko. Ni ang paglalambing sa kama ay hindi ko magawa dahil para bang nandidiri akong madikit sa kapwa ko babae. Marami na rin akong ibang mga lalaking nagustuhan. Pero hindi ko naman pinatulan dahil may respeto pa rin naman ako sa asawa kong si Mila. Kaya lang ay naramdaman kong hindi ko na kayang lokohin pa ang sarili ko. Isang araw ay inipon ko ang lahat ng lakas ng loob ko at inamin na kay Mila ang lahat. Hindi siya naggalit sa akin tulad ng inaasahan. Niyakap niya lamang ako at nagpasalamat. Inakala kasi niyang nang bababae na ako kaya ako nanlalamig sa kanya. Mabuti na lang daw at bakla lang ako. Natawa na lamang kami sa pangyayaring yon pero aaminin kong nakita ko ang sakit sa mga mata ni Mila nang mapagtanto niyang yun na ang katapusan ng mahabang panahon naming pagsasama. Nakiusap siyang huwag muna kaming magparamdam sa isa't isa hanggat hindi pa siya nakaka-move on sa akin. Pinagbigyan ko naman ang kahilingan niya at makalipas ang ilang taon ay nakatanggap akong muli ng tawag sa kanya at sinabing naka-move on na siya sa akin. At handa na niyang yakapin ang bago naming relasyon, ang pagkakaibigan, Papa Dudut. George, hiramin ko tong matte lipstick mo sa Sunday ha. Kairita ka ha? 5 taon na ako nadladlad mula nung nag-out ako sa'yo. Georgian ang pangalan ko ngayon, hindi na George. Sabihin mo yan sa makapal na liig mo. Makapal man ang liig ko, mas makapal pa rin ang libag sa likuran ng tenga mo. At least yung libag sa likuran ng tenga ko, nadadaan sa hilod. Yung liig mong kasing kapal ng paso, wala nang pag-asa kahit ano pang hilod dyan. Ganyan nga. Marunong ka ng lumaban. Ganyan dapat ang sagutan mo kapag nilait ka na naman ng Tia Isabel mo ha, Carrie? Natuto ba naman ako sa'yo eh. Expert ka sa bardagulan.
Kaya nga ipahiram mo tong pink matte lipstick mo sa akin sa Sunday ha. Para kapag nagkaharap kami ni Tia Isabel, hindi niya nalalaiting kulay pinag-ihawan ng isaw itong labi ko. Hindi bagay sa yung pink lipstick na yan. Hindi nagmamatch sa libag sa likuran ng tenga mo. Mas bagay sa itong ruby red lipstick ko. Ay, wag masyadong mapula. Hindi pa rin ako nakaka-get over dun sa panglalait ni Tia Isabel sa akin nung nag-lipstick ako ng pula sa lamay ni Lolo. Anong sinabi ba niyang tinalo pa ng pulang lipstick mo mga ampaw na inaabot ng mga badyaw sa jeep? Winner siya ron ha. Hindi ko naisip na ikumpara ang labi mo sa ampaw ng mga badyaw. Kaya nga kailangan ko ng lipstick na hindi niya malalait. Eh kahit naman hindi ka mag-lipstick, lalaitin ka pa rin nun. Isama mo kaya ako sa Sunday para matulungan kitang ilibig siya sa paso. Hay nako, kapag andun ka, mas triple ang anghang ng panlalait nun. Hindi pa rin siya makamove on sa hiwalayan natin, no? Kala mo siya inasawa ng bakla eh. Tanggap na niyang hiwalay na tayo. Ang hindi lang niya tanggap, bakit daw magkaibigan pa rin tayo? Gusto ata niyang magsabunatan tayo hanggang sa libingan. Yun yata ang ideal na hiwalayan sa kanya. Dapat may sama ng loob hanggang kabilang buhay. Hindi lang naman siya yung nawiwirduhan sa friendship natin. Alam ko naman na marami sila. Kahit naman sa side ko. Pero ano bang pakialam ko sa kanila? Masaya naman tayo ng ganito, hindi ba? Oo naman. Lalo na ako. Nakakalibre ako ng hair and makeup. At lagi ka pang may pasalubong na lipstick sa akin kapag nangingibang bansa ka. Dakilang manggagamit ka rin talaga, no? Tama lang talaga ang desisyon ko makipaghiwalay sa'yo. Red flag sa akin ang mga manggagamit. Wow ha? Pero gamit na gamit ka naman ng mga boylet mo. Kahit hindi ka abutan ng angpaw, nagbibigay ka. Masisisi mo ba ako? Ang tagal kong nauhaw sa lalaki. Kasalanan mo to. Kung mas maaga mo na-realize na bakla ka, di sana, lunod ka na sa mga lalaki. Kala mo yata madali magladlad, no? Bakit kaya hindi ko nahalata na bakla ka, no? Ni hindi kita nahuling tumingin sa mga lalaking nakakasalubong natin dati. Magaling kasi akong mamili. Ang tinitingnan ko, yung mga lalaki may kasamang babae para hindi ka maghinala. Bakla, ang galing mo ron. Panay ang selos ko sa mga babaeng yun. Tapos yung kasama pala nilang lalaki yung bet mo? Ganun ako kagaling. O siya, uuwi na ako. Ipahiram mo na sa akin yung pinakamapulang lipstick mo para may panlaban ako sa Sunday. Go! Dumampot ka lang dyan sa tokador ko. Sure ka ba talaga sa pulang lipstick? Lover yan. Saka hindi lang yan pangtaboy kay Tia Isabel. Panghatak din yan sa kama. Umuwi ka na para matesting kung paano mo mahatak si Conrad sa kama sa pamamagitan yan. Shh! Pasmado talaga ng bibig mo. Sa hagik-kik mo, mukhang may ibang pinapasma sa katawan mo. Ang bastos mo talaga! Yung pa kasi ang sinasabi ko na papasma, dumi ng utak. Umuwi ka na nga kay Conrad. Papadudo 3 taon nang magka-live-in sina Mila at Conrad. Mas matanda ng 5 taon si Conrad sa amin. Nakilala siya ni Mila sa isang dating app. Wala namang balak makipagrelasyon noon si Mila, na trauma nga ata siya sa naging relasyon naming dalawa. Gusto lamang niya noon ng ka-fling at kalaro sa kama. Nagkataon naman na nag-match sila ni Conrad. Gusto noon ni Conrad na maging sila ni Mila. Pero gusto lamang ni Mila na may makakasama sa tuwing may pangangailangan siya at nag-iisa. Nung una raw ay payag na lamang si Conrad para lang makasama niya si Mila. Kaya lang habang tumatagal ay napagod na si Conrad na maghintay kung kailan magiging ready si Mila para sa isang relasyon. Iniwan ni Conrad si Mila at doon na-realize ni Mila na mahal na pala niya si Conrad. Hinabol siya ni Mila at naging sila. Nag-live-in silang dalawa at doon ko nakitang muli nang nakabawi si Mila sa lungkot na sinapit niya sa hiwalayan naming dalawa. Tuluyan ang nawala yung guilt ko sa pag-iwan ko sa kanya after kong makitang masaya at kontento siya sa piling ni Conrad. Papadudot nakita ko kung gaano silang nagmahalang dalawa. Kaya nga boto ako noon kay Conrad dahil alam kong maaalagaan niyang mabuti ang ex-wife ko. Hindi rin naging problema sa kanya ang friendship naming dalawa ni Mila. Sinusuportahan niya ang pagkakaibigan namin ni Mila kaya mas lalo ko siyang nagustuhan. Sa pagtagal nga ng panahon ay naging kaibigan ko na rin si Conrad. Hindi niya ako hinusgahan, hindi tulad ng ibang lalaki na kilala ko.
Malawak ang pangunawa ni Conrad sa mga katulad kong bakla kaya naging komportable na akong makasama siya sa tuwing dumadalaw ako noon sa bahay nila. Alam ko sa sarili ko, Papa Dudut, na mas naging mabuting asawa si Conrad kay Mila kesa sa akin. Kaya panatag akong isipin na kahit mawala na ako sa buhay ni Mila, andyan naman si Conrad na dadamay sa kanya. Alam ko rin na mas minahal ni Conrad si Mila kesa sa akin. Kung pwede nga lang noong ibalik ang nakaraan ay iniwasan ko na si Mila para hindi ko na siya napangasawa. Kung pwede lang na maibalik ang nakaraan. Hinagilap ko na sana agad si Conrad para itulak palapit kay Mila. Sa ganong paraan ay hindi pa nasaktan si Mila at napunta na sana siya sa lalaking mas deserving para sa kanya. Hello, Conrad. Oh, George, liga, tuloy ka. Maupo ka muna. Ano nga palang ginagawa mo rito? Wala si Mila rito sa bahay. Kayo talaga magjowa. Ang hirap niyong pakiusapan sa pangalan ko, no? Georgia nga, hindi George. May hata kasi yung George eh. Pag hinata kita riyan, tignan natin kung tatawagin mo pa akong George. Nako, kahit hataking mo pa ako hanggang sa kamatayan, George pa rin ang itatawag ko sa'yo. Eh kung halakan kaya kita hanggang kamatayan. Ay, teka, mukhang madali lang naman pala matandaan yung George ah. Ang dali mo talagang kausap. Sana ganyan din si Mila. Siya naman kasi namilit sa akin na George ang itawag ko sa'yo eh. At sumunod ka naman. Under ka talaga. Ikaw naman para kang bago ng bago. Iba talaga yung ex-wife mo. Asan nga pala siya? Di ko makontak. May usapan kami na pupunta ako ngayon dito sa bahay niyo para sa mga lipstick na o-orderin niya. Nasabi nga niya na pupunta ka raw kaya lang may emergency dun sa co-op nila. Iwan mo na lang daw lahat ng mga lipstick na dala mo para makapili siya mamaya pag uwi niya. Ay, di ko to pwedeng iwan lahat. Kasi may iba pang titingin ng mga to. Ah, ganun ba? Nako, paano kaya yan? Di ko alam kung anong gagawin dyan sa usapan niyo. Pilian na lang natin siya. Tulungan mo ako. Ha? Bakit ako? Ano may tutulong ko sa'yo dyan? Wala akong alam sa mga lipstick. Ikaw naman lagi ang nakakaharap niya. Kaya alam mo kung anong babagay sa kanya. Isipin mo na lang kung anong kulay ng labi na gusto mong mahalikan. Ganun. May dark green ka ba dyan? Yan ang kulay ng labi na gusto mong halikan? Curious lang kasi ako kung ano lasa. Makipaghalikan ka na lang sa lumot. Eto naman ang hirap kausap. Ang daming kulay ng lipstick, dark green pa ang gusto mo? Ano bang mga kulay ang dala mo? Parang bagay kay Mila yung pink. Di bagay sa kanya yun. Kokontrahin nun yung libag sa likuran ng tenga niya. Alam mo, minsan may amoy yung libag na yun. Huwag mo sasabihin sa kanya. Sarili mong jowa, bina-backstab mo ha. I love it! Pink na lang. Di naman araw-araw present yung libag niya sa tenga. Marami akong pink dito. Oh, tingnan mo. Pili ka dali. Sige na nga. Check ko ah. Teka. Ito naman isa. Parang pare-parehas naman ang kulay nito eh. Magkakaibang shades ng pink yan. San ba rito yung pink na parang pang flower girl? Ano ba naman yung mga pinipili mo? Ano ba naman kasi ang alam ko sa mga kulay ng lipstick? Kayo na lang ni Mila mag-usap. Baka magkamali pa ako na mapili eh. Ito na nga, tutulungan na kita. Merong electric pink. Electric? Baka naman kapag hinalikan ko siya, makuryente ko ah. Hindi, pero tataas bill nyo sa kuryente. Kaya tipirin mo ang paghalik mo. Ano pa yung iba? Meron din fuchsia pink. Ito mas malapit sa kulay ng flower girls. Ah, mukhang okay yan ah. Ang sosyal ng pangalan ng kulay, parang mamahalin. Ito na lang, naka-buy one take one ako sa lipstick na to. Mag-i-expire na rin kasi. Pero wag mo sabihin kay Mila ha. Tatanggalin ko na lang yung expiration date. Meron ka bang acetone dyan? Kahit ba expired na, okay pa rin gamitin? Gumagamit naman ako ng expired na lipstick. Buhay pa naman ako. Basta pag hinalikan ko siya, di sasama pakiramdam ko ah. Eh kung sumamaman, i-donate mo na lang doon sa punerarya dito sa barangay nyo. Yung kulay brown na lipstick kaya, parang bagay din kay Mila yun eh. Marami akong artista na nakikita na gumagamit ng ganong kulay ng lipstick. Naku, di bagay kay Mila.
Magmumukhang siko yung labi niya. Uy, sobra ka naman sa ex-wife mo. Aba, alam naman niya yan. Siya nga mismo nagsabi dati na kapag naka-lipstick siya ng brown, mukhang tuhod mga labi niya. Ikaw talaga. O sige, yung push and pink lipstick na lang. Ako na magbabayad, libre ko na sa kanya. Ay, ang sweet mo naman, pero fuchsia kasi yun, hindi push yan. Oh, ikaw magbabayad nito ha? Mabait si Conrad sa akin, Papa Dudut. Kung ibang lalaki lang siguro siya ay baka hindi niya tanggapin ang friendship namin ni Mila. Kahit ang daming mga nakapaligid sa amin na binubulungan ng hindi maganda si Conrad ay hindi siya nakinig. Tiwala siya sa pagkakaibigan namin ni Mila. Kaya naman naging kampante na rin ako kay Conrad. Lalo na pinakitaan niya ako ng respeto na bibihira kong makuha sa ibang mga lalaki. Kaya lagi kong sinasabi noon kay Mila na huwag na niyang pakawalan pa si Conrad. Dahil hindi na siya makakahanap ng katulad ni Conrad na bigay todo sa pagmamahal at respeto sa kanya. Kung paano alagaan ni Conrad si Mila, walang katulad. Kung ikukumpara ko sa kanya sa kung sino ang mas naging mabuting karelasyon sa aming dalawa, malamang ay si Conrad ang mananalo. Naging mabuti naman ako kay Mila pero iba ang kabutihang pinakita ni Conrad sa kanya. Kung meron nga lang isang lalaki na katulad din ni Conrad, malamang ay hahabulin ko talaga. Kaya lang ay nag-iisa lang si Conrad, Papa Dudut. Sa friendship naming tatlo, sina Conrad at Mila, na kontento na talaga ako. Kaya hirap din akong iwasan silang magkarelasyon dahil masaya akong nakahanap ng mga totoong kaibigan sa mundo ng mga plastic. Kaya kahit na anong sabihin noon ng mga tao ay hindi kami nagpapaapekto. Wala namang kaming ginawang masama. Kasalanan ba namin kung hindi ayon sa paniniwala at prinsipyo nila ang friendship naming tatlo? Malas lang talaga at napunta kami sa Pinas dahil dito na ata ang may pinakasarado ang isipan sa ganitong klase ng relasyon. Kung binigyan lang kami ng chance na sa ibang bansa mamuhay, baka naging normal lang ang friendship namin sa iba. Kaya lang, yun nga andito kami sa Pinas at wala na kaming ibang dapat gawin kundi ang huwag magpaapekto sa mga sinasabi ng ibang tao. Kahit minsan ay gusto ko nang labanan sila pero si Mila lagi ang nagsasabing huwag na lang. Kung walang Mila na magsasabi sa akin na huwag nang pumatol, baka ginera ko na ang mga pakialamerong tao sa buhay namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isang araw ay nagkaroon ako ng problema sa landlady ko, Papa Dudut. Nakipag-away ako dahil lagi niyang chinichismis. Napaiba-iba raw ako ng lalaking inuuwi sa apartment ko. Totoo naman yon, Papa Dudut, pero syempre nakaka-hurt naman na ipagkalat pa niya sa ibang tenants. Ano bang pakialam niya sa buhay ko? Mabuti sana kung late akong nagbabayad ng upa pero mas maaga pa nga ako ng 10 araw sa bayaran. Kinompronta ko siya noon at nasaktuhang hindi rin maganda ang mood niya. Marahil dahil wala siyang nasagap na chismis noong araw na yon. Kaya naman hindi siya nagpatalo sa akin kung ayaw ko raw na pag-usapan ako ng ibang tao ay huwag daw akong gumawa ng pagpepiestahan nila, Papa Dudut. Gusto ko na siyang sampalin noon kung hindi lang ako nakapagtimpi. Pinaliwanag ko sa kanya na buhay ko yon at wala silang karapatan para pag-usapan ang mga desisyon ko sa buhay ko. Magpapakumbaba na lang sana ako para matigil na dahil may date pa ako ng araw na yon pero panay pa rin ang parinig niya. Ang hindi ko nga maatim ay nang idamay niya ang naging relasyon namin ni Mila. Nakakadiri raw ako na pumatol ako sa ibang mga lalaki gayong naging maayos naman daw na asawa si Mila sa akin. Doon na nga ako hindi nakapagpigil pa, Papa Dudut. Binato ko sa landlady ko ang hawak kong batya at 2 kilong asin na kakabili ko lamang. Nagulat siya at minura ako at hindi naman niya ako nilabanan pero sinabi niyang may 1 linggo na lamang ako para makahanap ng uupahan ko dahil pinapalayas na niya ako. Nabigla ako kasi akala ko naman ay konting away lamang yon at hindi naman naabot sa pagpapalayas. Kaya lang syempre para isalba
ang pride ko ay sinabi ko na lamang na ang pangit ng paupahan niya. At saka inutusan siyang ibalik sa akin ang binato kong batsa at asin sa kanya. Sinunod naman niya at pinulot niya ang mga binato ko at inabot niya sa akin. At saka siya nag-walk out sa eksena. Hindi rin naman ako nagpatinag, nagdabog ako habang nag-walk out na nilagyan ko ng aura para talbog talaga siya. Pagkatapos noon ay naligo na lamang ako at saka nagpunta sa bahay ni Mila para isumbong siya sa mga ginawa niya sa akin. Ano ba kasing nangyari? Hindi kita maintindihan kanina nung tumawag ka. Basta ang narinig ko, may batsa at 2 kilong asin. Yung batsa raw at 2 kilong asin binato niya sa landlady niya. Buti pa to si Conrad, hindi marumi ang tenga. Mura lang naman ang cotton buds, Mila. Gusto mo ba bilan na lang kita? Hoy, kakampi mo ko rito Bakit ako ang inaaway mo? Gusto mo pagtulungan ka namin ng landlady mo? Sige parang fully paid na washing machine ko ang ibato ko sa'yo. Sana di gumana ang warranty ng washing machine mo pag nasira. Baklang to? O tama na, nag-aaway na naman kayong dalawa. Ito kasi si Mila. Girl, ako pa talaga yung sinisisi mo. Ikaw naman tong nakipag-away sa landlady mo. Paano na pala yan, George? Georgia. Okay, sige, Georgia. O ano na mangyayari sa inuupahan mo? Ayun, ipapaupa na raw sa iba sa mas murang halaga. Hindi nyo na ba mapag-uusapan? Baka naman kasi simpleng tampuhan lang yan. Paano bang tampuhan? Nagkabatuhan na nga ng asin at batsa. Kung 1 kilong asin at 1 tabo lang siguro ang binato ko sa kanya, bakit di niya ako pinalayas? Dapat kasi sa mga ganyan, mahinahong usapan. Kayo kasing mga babae, gusto nyo iskandalo agad eh. Oy, hindi totoo yan. Hayaan mo na Mila. Ang importante, sinali ako ni Conrad sa mga babae. Gusto mo, pwede ka namang tumira dito pansamantala. Hanggat di ka pa nakakahanap ng mauupahan mo. Seryoso ba? Hindi ba nakakahiya? Seryoso ka ba, Conrad? Mahiya ka naman sa sinasuggest mo? Pansamantala lang naman habang wala pa siyang mauupahan. Paano kaya kung doon ka na lang sa boylet mo tumira? Bakit ba ayaw mo ko i-welcome dito sa bahay nyo? Ayoko talaga. Eh bakit nga? Paano kung magkapalit tayo ng mga lipstick? Di lagyan ng label. Ano bang alam mo sa label? Di ka nga binibigyan ng label ng mga boylet mo? Bakit ka na may personal? Ayos na yon, George. Dito ka na muna tumira. Salamat Conrad. Parang mas naging asawa pa kita kaysa sa isa riyan. Pinaparinggan mo ba ako? Bakit sino pa ba rito naging asawa ko? Yan dishwashing liquid sa tabi mo? Tingin ko maganda nga natitira muna dito si George para naman may kasama ka kapag may out of town ako sa trabaho. May kasama ka na rin na maglilinis ng bahay. Kaya mo ako gustong tumira rito para may Cinderella kayo, ganun? Hindi naman sa ganon. Para lang din may bantay si Mila kapag wala ako. Kanina Cinderella, ngayon naman fairy godmother. Saan siya matutulog? Isa lang ang kwarto natin dito sa bahay. Paano bang isa lang 2 yung kwarto natin dito? Yung katabi ng banyo. Yung kwarto para sa mga bisita natin. Yung kwarto kung saan natutulog si George tuwing Pasko. Yung kwarto ko saan mo iniimbak yung mga expired na lipstick mo? Saan ko ngayon ilalagay yung mga expired na lipstick ko kung doon magsistay si George? Mas mahalaga talaga sa'yo yung expired na lipstick mo kaysa sa akin na kaibigan mo? Sige na nga. Pero saglit ka lang dito ha? Ano ka ba naman, Mila? George, magstay ka rito sa amin hanggat gusto mo. Salamat Conrad. Salamat din Mila at lumabas ang totoo mong kulay. Nagtampo ako ng slide kay Mila dahil sa pagkontra niya sa pagtira ko sa bahay nila. Alam ko namang bahay nila yon at may say si Mila sa pagpapatuloy sa akin. Kaya lang bilang isang kaibigan niya at dating asawa ay nagtaka lamang ako kung bakit hinarang niya ang pagtulong sa akin. Nagpaalam rin ako sa kanilang dalawa ni Conrad para makabalik na ako ng bahay at masimulan ko nang mag-impake. Noong nakauwi na ako ng bahay ay nakatanggap ako ng chat mula kay Mila. Nagsorry siya sa inasal niya sa akin at pabirong pinaliwanag na mas importante kasi na may sariling kwarto ang mga expired na lipstick niya. Tinanggap ko naman yon dahil ayaw ko namang may samaan kami ng loob. Yun ang unang beses na nagkatampuhan kami after ng hiwalayan naming dalawa, Papa Dudut. Kaya hindi rin ako papayag na tumagal ang tampuhang yon.
Nakipagkwentuhan muna ako sa kanya bago ako nagsabi na itutuloy ko na ang pag-iimpake ko. Wala pang isang linggo ay naiayos ko na ang lahat ng mga gamit ko. Nagpaalam na rin ako sa landlady ko at nagsorry ako sa kanya sa pagbato ko sa kanya ng batya at asin at humingi rin siya ng sorry dahil na rin sa pakikialam niya sa buhay ko. Sinabi niyang pwede pa rin naman ako magstay sa apartment ko. Nadala lang daw siya ng emosyon. Pero after kong magsorry ay ayos na siya. Tumanggi na lamang ako at nagsinungaling na nakahanap na ako ng apartment. Hindi ko sinabi sa kanya na tutuloy ako sa bahay ni Mila dahil paniguradong may bago na naman siyang putahe sa tsismisan nila ng mga kumare niyang mga marites. Nagpaalam na ako ng tuluyan sa landlady ko at saka inasikaso ang van na kumuha ng mga gamit ko. Papadudod sinalubong ako ni Conrad at Mila. Tinulungan nila akong ilagay ang mga gamit ko sa kwarto. Pagkatapos may ipasok lahat ng gamit ko sa bahay nila, nagpaalam naman si Conrad para bumalik na sa trabaho niya. Kaming dalawa na lamang ni Mila ang nagtulungan sa pag-arrange ng mga gamit. Nagkakatawanan pa kami noon habang inaayos ang mga gamit ko, Papa Dudut. Bakla, kaloka ka. Bakit? Mas marami ka pang panty kesa sa akin. Assorted pa mga yan. Iba-ibang kulay, depende sa okasyon. Itong green na bulaklaking panty mo para saan? Yan ang pinakaswerte kong panty. O etong dinosaur na pink panty? Isusuot ko naman yan kapag mapapalaban ako sa boylet ko. Itong may apple sa cherries na panty? Bihira ko isuot yan. Makati kasi sa singit. Akin na lang. Kadiri ka ha? Di ka makabili ng sariling panty? Sayang naman kasi kung di mo gagamitin. Di mo ba naisip na pwedeng magtampo ang mga gamit kapag di ginagamit? Magtatampo ang panty ko dahil ayaw ko isuot? Saan mo naman nabasa yan? Naisip ko lang. Huwag mo na nga pakialaman ng mga panty ko. Doon ka na lang sa mga pantulog ko. Ako na magtitiklop sa mga panty at bra ko. Mas bago pa ang mga bra mo kaysa sa akin ah. Alam ko! Yung mga bra mo nga nung tayo pa, hanggang ngayon ginagamit mo pa rin. Sayang naman kasi. Saka mas komportable na ang bra kapag luma na. Girl, nagmamakaawa ng mga bra mo. Ilibing mo na para magkaroon ng kapayapaan. Kaloka ka. Basta pa-arbor tong apples and cherries na panty mo ha. Hindi pwede. Kaloka ka. Magpabili ka na lang sa asawa mo. Magkano lang naman to sa Divisoria? Sinong asawa ko? Ay girl, nakahawa ka lang ng panty ng iba. Nakalimot ka na kagad? Si Conrad! Hindi ko siya asawa. Ka-live-in ko siya. Uy, parehas na rin yun. Magkasama kayo sa isang bahay. Nakita niya mga panty mo. Hinuhubad pa nga niya, di ba? Ano pa bang tawag doon? Mas komportable ako na tawagin siyang live-in partner kaysa sa asawa. Hindi naman kami kasal. Ayos lang ba sa kanya yon? Natawagin siyang live-in partner? Mukha naman. Ang ibig ko sabihin, ayos lang ba sa kanya na hindi kayo makasal? Sinabi ko naman sa kanya dati pa na ayoko nang ikasal. Last na yung sa ating dalawa. Nakonsensya naman ako, bakla. Ako ba ang dahilan kung bakit na-trauma ka na magpakasal? Hindi naman. Nangako kasi ako sa sarili ko na isang beses lang akong ikakasal sa buong buhay ko. Kaya natupad naman. Pwede naman baliin ang pangakong yun. Lalo kung kasing worth it naman ni Conrad, hindi ba? Hindi na. Okay naman kaming dalawa sa setup namin ngayon. Masaya kami pareho. Sure ka bang masaya siya? Nung una, medyo off sa kanya yung hindi pa tayo annulled. Kasi gusto nga niya magpakasal kami para maging legal na. Pero pinaliwanag ko naman sa kanya na nakaka-stress ang proseso ng annulment dito sa Pinas. Aaminin ko naman na madalas na pag-aawayan namin yan noon. Pag nakabawi ako sa gastos, uunahin ko ang annulment natin. Hindi na. Huwag na tayong magpa-anal. Mila, deserve ni Conrad ng kasal. Ang swerte mo nga kasi hindi lahat ng lalaki handa sa ganyang usapan. Ayokong magpa-anal. Bakit? Nakamove on na tayo pareho at saka para na rin maging legal ang lahat. Paano kung ako naman ang makahanap ng lalaking pakakasalan sa ibang bansa? Siyempre gusto ko malinis ang lahat. Kung ako lang, huwag ka na sanang papayag na magpa-anal sa akin. Bakit? Kasi pangarap kong makasal sa one great love ko. At ikaw yun. Natupad ko ang pangarap ko na yon nang ayain mo kong magpakasal. At hayaan na lang nating ganun. Para may reminder ako na
Natupad ko ang pangarap ko sa lifetime na to. Papa Dudut, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa huling sinabi ni Mila sa akin. Hindi ko alam na yon pala ang rason niya sa kung bakit ayaw niyang ipaanal ang kasal naming dalawa. Nung una akala ko dahil ayaw niya lamang gumastos. Lalo't alam kong kuripot siya at may pinag-iipon ng bahay at lupa sa probinsya nila. Lagi rin niyang dinadahilan ang hirap ng proseso ng annulment sa Pilipinas na totoo naman. Kaya madali akong naniwala sa mga dahilan niya dahil valid naman ang mga yon. Pero noong sinabi niya sa akin ang pinakatotoong dahilan sa kung bakit ayaw niyang magpaanal ay nakaramdam ako ng konsensya. Konsensya sa kanilang dalawa ni Conrad. Konsensya para kay Mila dahil hindi ko nabigyan ng katuparan ang pangarap niyang makasal at makasama habang buhay ang one great love niya. Hindi ko naisip na ako pala ang one great love niya. Nasaktan ko siya at kahit na hindi ko sinasadya, nakaramdam ako ng guilt. Konsensya rin lalo para kay Conrad dahil alam kong mahal na mahal niya si Mila. At alam kong matagal na niyang gustong pakasalan si Mila pero wala siyang magawa dahil si Mila mismo ang gumagawa ng dahilan para hindi yon mapag-usapan. Mabait naman si Conrad at alam kong mas karapat dapat siyang mahalin kesa sa akin. Minsan naiinis na rin ako kay Mila dahil porket alam niyang mahal na mahal siya ni Conrad ay hinahayaan niya lamang ito. O pwedeng ako na lang din ang dapat sisihin dahil ako naman ang pumatay sa pag-asa ni Mila sa usaping kasal. Hindi ko noon alam ang mararamdaman kaya naman nag-change topic na lamang kami para hindi na bumigat pa ang usapan. Natakot na rin ako na baka kung saan pa mapunta ang usapan namin at alam kong marami pa akong kailangang sagutin sa mga tanong sa utak ni Mila. Kahit naman ilang taon na ang nakalipas, alam kong marami pa rin siyang katanungan at hindi ko alam kung kaya ko bang bigyan ng kasagutan yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumaan ang mga araw na natili ako sa bahay ni na Mila at Conrad. Nahirapan ako makahanap ng bagong apartment dahil karamihan ay malayo sa trabaho. Yung iba naman na malapit ay hindi naman ako komportable. Gusto ko na rin namang makaalis sa bahay nilang dalawa para hindi na ako maging dahilan para mailang si Conrad. Mula kasi noong nagkausap kami ni Mila tungkol sa kasal ay hindi na naging katulad ng dati ang biruan at usapan namin ni Conrad. Ewan ko kung nakahalata siya noon at hinihiling ko na sana naman ay hindi. Ayaw kong magpaliwanag sa kanya kung bakit ko siya iniiwasan. Baka mapag-awayan pa nila yon ni Mila. Sinikap ko na lamang na makisama at sinigurado ko na uuwi ako ng bahay nila kapag patulog na sila para makaiwas na rin ako sa mahabang kwentuhan. Baka kasi kapag nakaharap ko ng matagal si Conrad ay baka makahalata na siya sa pinoproblema ko. Wala naman akong ibang narinig sa kanila kung may napansin sila sa pag-iwas ko. Hiniling ko na lamang na sana ay makahanap na ako ng bagong matitirhan para hindi na maging awkward ang lahat para sa amin. Mas lalo nga akong nakonsensya dahil sa maayos na pakikitungo ni Conrad sa akin. Isipin ninyo, tuwing nagigising ako sa umaga para maghanda papasok sa trabaho ay andun lagi si Conrad para isama ako sa lulutuan niya ng almusal. Bukod pa roon ay panay din ang tanong niya kung maayos ba akong nakakatulog sa gabi at nagtatanong din siya kung may kailangan ba ako. Sa tuwing nag-grocery silang dalawa ay lagi akong dinadamay ni Conrad sa mga bibilihin na abubot. Mahilig ako sa mga matatamis at kahit mga sarili kong panghimagas ay siya na rin mismo ang bumibili. Napailing na lamang ako sa kabutihan ni Conrad sa akin dahil pakiramdam ko ay hindi ko deserve yon. Kaya naman isang araw ay hinarap ko na siya at kinausap. Inaya niya akong mag-beer habang hinihintay noon si Mila, Papa Dudut. Alam mo Himala, buti naaya kita mag-beer ngayon. Bakit naman ako tatanggi sa alak, di ba?
Para kasing umiiwas ka sa akin itong mga nakaraan eh. Hindi Busy lang din ako sa work. Lagi ka nagmamadali umalis ng bahay. Kahit si Mila, hindi mo na raw nakakausap masyado. Kasi lagi ako lumalabas para mag-check ng apartment. Alam mo na, ayoko maabutan ng tag-ulan kapag maglilipat. Hassle nun, saka mas mahalang renta ng van o truck para magakot pag tag-ulan. Sabi ko naman sa'yo, magstay ka lang dito sa amin hanggat gusto mo. Gusto ko na sanang makaalis. Ayaw mo na ba rito sa bahay? Hindi naman sa ganon. Kaya lang syempre gusto ko may privacy pa rin kayo ni Mila. Saka privacy ko na rin, ganon. Sa bagay, pero ayos lang naman kami. Hindi naman kami masyado maarte pagdating sa privacy namin. Alam mo naman kung paano kami magsampay ng mga brief at panty namin, di ba? Kahit kabilang barangay, tanaw yung mga underwear namin eh. Ginawa niyong banderitas mga underwear niyo. Para tuloy lagi may pesta rito. Kulang na lang may palitsyon. Sa mga ganitong usapan ka namin talaga na miss ni Mile. Nakakausap niyo pa rin naman ako Pero di na tulad ng dati. Lagi ka na nagmamadali. Kala nga namin kapag dito ka na tumira, only na yung magiging usapan natin pero hindi pala. Para talagang iniiwasan mo kaming dalawa eh. Nakakapraning sa totoo lang. May nagawa ba kami? Ha? Iniiwasan mo nga kami. Bakit ba? Kamusta kayo ni Mila? Ayos naman kaming dalawa. Tulad pa rin ng dati. Ayos lang ba talaga? Saan kaya papunta tong usapan na to? Huwag ka magagalit ha. Kasi nabanggit sa akin ni Mila nung nakaraan na gusto mo na raw magpakasal kayong dalawa. Nakwento niya ba yun sa'yo? Matagal na yun. Kahit matagal na, gusto mo pa rin bang ikasal sa kanya? Oo naman. Alam na alam mo kung gaano ko kamahal yung ex-wife mo. Pero si Mila lang ang may ayaw. Naiintindihan ko naman siya. Marami rin naman akong kakilala na matapos nilang maikasal na isang beses, ayaw na nilang umulit. Natroma nga ata si Mila sa kasal namin. Sorry ha. Di mo naman piniling maging bakla. Hindi mo kasalanan yan. Nagpakatotoo ka lang. Kaya lalo ko nakukonsensya dahil sa ganyang mga tirada mo. Bakit ka kasi makukonsensya desisyon naman ni Mila yun. Nabanggit ko na sa kanya na pwede naman kaming magpaanal anytime. Basta makaipon lang ako. Alam ko kasing malaki ang gagastusin. Alam ko namang gusto mo na rin pero si Mila ang may ayaw. Aaminin ko, nagtampo ako nung tinanggihan niya akong pakasalan. Pakiramdam ko, nakikipagkompetensya pa rin ako sa nakaraan eh. Conrad, tapos na yung sa amin ni Mila. Ang tagal na. Mahal na lang namin ang isa't isa bilang kaibigan. Saka, ayoko na tumikim ng babae. Naiintindihan ko naman na ngayon yan. Dati, sa totoo lang, hirap na hirap akong tanggapin yun. Lalo't nakukwento sa akin ni Mila na ikaw raw yung one great love niya. Ano bang labang ko ron, di ba? Nabubulagan lang si Mila sa idea ng one great love. Pero sa totoo lang, ikaw ang one great love niya. Balang araw makikita niya rin yun. Kailan kaya? Kapag nagsawa na ako maghintay? Napapagod ka na ba maghintay? May mga ilang beses na gusto ko nang sukuan si Mila. Conrad, wag. Mahal ka ni Mila. Pero kumpara sa pagmamahal niya sa'yo, walang laban yung binibigay niya sa akin. Hindi totoo yan. Tanggap na ni Mila ang nangyari sa aming dalawa. Ayun nga, na-trauma lang siguro siya sa nangyari kaya niya na ulit magpakasal. Ikaw na rin na nagsabi na marami kang kakilala na takot na magpakasal. Ay, sana nga lagi kong pwedeng gamiting rason yan tuwing napapraning ako sa pagmamahal na binibigay sa akin ni Mila. Kaya lang minsan, mas matimbang yung pakiramdam na hindi naman niya ako ganun kamahal. Hindi nga ako sigurado kung mahal niya ba talaga ako eh. Huwag mong isipin yan. Hindi ba siya ng kasal sa totoong pagmamahalan? Pero sa ganung paraan ko mararamdaman na mahal ako ni Mila. Masama bang hilingin yun? Hindi ko alam kung paano noon ilalaban kay Conrad na mali siya dahil alam kong tama naman lahat ng iniisip niya. Wala akong karapatang idikta sa isang tao kung paano niya mararamdamang mahal siya ng isang tao. Siya lang ang makakaramdam at makakapagsabi noon. Naawa ako kay Conrad dahil kahit nakangiti siya noon ay alam kong durog siya sa ideya na hindi niya makukuha ng buo ang pagmamahal ni Mila tulad ng nakuha ko noong kaming dalawa pa lamang. Hindi ko alam kung papaano pagagaanin ang kalooban ni Conrad ng gaming yon. Nagbukas na lamang ako ng beer para sa aming dalawa at sinikap na mag-change topic para hindi ko na kailangang sagutin ang mga tanong sa isipan ni Conrad.
Kahit nagpalit na kami ng pinag-uusapan ay pansin ko pa rin na may gustong itanong si Conrad sa akin. Kaya lang ay mas pinili niyang sumunod na lamang sa usapan na gusto ko. Umaasa siya marahil na mapapagod din ang isipan niya sa kakatanong at kusa na lamang yung hihinto. Tinapos ko na lamang ang kwentuhan naming dalawa at nagpanggap na inaantok na. Nakailang peking hikab ako noon para lamang maniwala itong si Conrad. Nagpaalam na rin ako at sinabing kailangan ko ng matulog dahil maaga akong aalis kinabukasan. Nagtanong si Conrad kung saan ako pupunta dahil day off ko noon. Sinabi kong magre-rest day overtime ako para pandagdag sa magiging upa ko sa susunod na apartment ko. Tumango na lamang siya noon at hinayaan na ako makapasok ng kwarto. Hihintay na lang daw niya si Mila bago siya pumasok sa kwarto nila. Hindi naman talaga ako magtatrabaho kinabukasan, dinahilan ko lamang yon. Bala ko noon na lumabas lamang ng bahay dahil alam kong nasa bahay lang din sila kinabukasan. At ayoko muna sana silang makasama, silang dalawa, hanggat hindi naaayos ang isyu sa pagitan naming tatlo. Nagliwaliw na lamang ako buong araw sa mall at noong napagod na ako ay nakaidlip na lamang ako sa simbahan. Gabi na noong nakauwi ako sa bahay ni Mila. Nakapagpasya na rin akong umalis na sa bahay nila kahit na wala pa akong matitirhan. Pinakiusapan ko na lamang ang isang naging boylet ko na titira muna ako sa kanya pansamantala at ako na lamang ang bahala sa lahat ng mga gastusin. Pansamantala lamang naman para lang makaalis na ako sa poder ni Mila Papadudut. Saan ka galing bakla? Kanina pa kita hinihintay. Di ba nasabi sa'yo ni Conrad? May work ako ngayon. Rest day mo, diba? Paano may work? Rest day OT. Kailangan ko makaipon para makalipat na kagad ako. Ba't ba nagmamadali kang makalipat? Okay naman kami na nandito ka. Dumating na ba si Conrad? Ako ang kaharap mo pero si Conrad ang hanap mo. Kahit kailan talaga wala akong laban sa mga lalaki, no? Magpapaalam lang sana ako sa inyong dalawa eh. Teka, nakahanap ka na ng apartment? Bakit ang bilis? Hindi pa ako nakakahanap pero nakausap ko na yung isang boylet ko na pansamantala sa kanya muna ako titira. Bakit kailangan mo pang dun tumira? Mamaya niyan, doblehin niya ang pamemera sa'yo. Sige ka, kami nga mineral water lang ang request naming ambag mo rito eh. Nakakahiya na kasi sa inyo. Okay na ako ron. Sanay naman akong pineperahan ng boylet ko na yon. Hindi naman okay sa akin na peperahan ka niya. Lalo ngayon na kailangan mo ng dagdag na pera sa paghahanap mo ng apartment. Dito ka na lang muna. Kami nang bahala sa'yo. Nakapagsabi na rin ako sa kanya. Inaasahan na ako ng boylet ko na yun bukas ng gabi. Bukas na agad ng gabi? Parang nagmamadali ka. Yun na rin kasi napag-usapan namin. Day off kasi niya bukas eh. Tapos ako naman nag-leave sa work na ilang araw para asikasuhin itong paglilipat ko. Umamin ka nga bakla. May nagawa ba kami ni Conrad sa'yo? Bakit kailangan magmadali kang umalis dito? Wala kayong nagawa. Wala ba talaga? Kasi napapansin ko lagi kang umiiwas sa amin. Ni hindi ka nga nakikisali sa kwentuhan namin ni Conrad. Lagi ka nalang nakakulong sa kwarto mo. Binabantayan ko kasi yung mga expired na lipstick mo. Baka magtampo. Kilala kita. Alam ko kapag umiiwas ka. Paano mo ba kasi nasabing umiiwas ako? May nasabi ba ako? May nagawa ba ako? Dahil ba to sa mga panty mo? Hindi ko naman na pinapakialaman na. Nalulungkot ka ba rito sa bahay kasi hindi ka makapag-uwi ng boylet? Pwede naman paminsan-minsan mag-uwi ka. Pero ipaalam mo lang muna sa amin. Hindi ako umiiwas dahil sa panty ko o sa boylet na gusto kong iuwi rito. Pero umiiwas ka nga. Ay, basta aalis na ako rito bukas. Bakit kailangan mo umiwas? Sabihin mo sa akin kung ano yung nagawa naming mali sa'yo. Kasi baka after nito, hindi ka na talaga magparamdam sa amin kahit kailan. Okay, aamin na ako. Oo, iniiwasan ko kayo ni Conrad.
Lalo na ikaw. Ako? Oo, ikaw! Ay, after kasi natin mag-usap tungkol doon sa annulment, iba na rin yung naramdaman ko. Paanong iba? Nagsabi lang naman ako ng nararamdaman ko noon ah. Hindi naman kita sinisisi na sinabi mo yung nararamdaman at laman ng utak mo noon. Kaya lang nakukonsensya ako eh. Makukonsensya saan? Maayos naman ang lahat ah. Nakapag-usap kami ni Conrad. Ramdam ko na gusto ko talaga niyang pakasalan. Ramdam ko rin na nakukulangan siya sa naibibigay mong pagmamahal sa kanya. Parang kakumpetensya pa rin niya ako sa'yo. Ewan, yun lang din ang naiisip ko. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Ako lang ba talaga? Kasi pakiramdam ko, ako pa rin ang dahilan kung bakit di ka mag-all out kay Conrad. Ramdam ko na ako yung pumipigil sa'yo para sa forever niyo. Masyado ba kitang nasaktan at na-trauma sa paglaladlad ko kaya hindi ka na naniniwala sa kasal? Ako ba ang dahilan? Hindi ikaw. Eh sino? Ako! Mahal ka naman ni Conrad. Sana alam mo yun. Kung natatakot ka masaktan ulit, hindi na yun mangyayari. Kasi mahal na mahal ka niya. Alam kong mahal niya ako. Yun naman pala eh. Ano pa bang pumipigil sa'yo para pakasalan siya? Mahal pa rin kita, George. Mila! Pero huwag ka mag-alala. Tanggap ko naman na. Alam ko naman kung saan ako lulugar. Kaya ako naghahanap ka ng sagot sa kung bakit hindi ko magawang pakasalan si Conrad. Kasi sa puso ko, ikaw pa rin ang asawa ko. Sa'yo pa rin ako kasal. I'm sorry, Mila. Hindi ko na alam kung ano sasabihin. Wala ka namang dapat sabihin. Problema ko na to. Pasensya ka na kung kailangan kong aminin sa'yo to. Pero salamat kasi tinulak mo ko para magawa ko ring aminin sa sarili ko to. Hindi ka madaling kalimutan. Pero sabi ko nga, alam ko kung saan ako lulugar. Hindi mo kailangang umiwas kasi papahirapan mo lang ako kapag isang araw, mawala ka na lang ulit sa buhay ko. Mila, hindi makakatulong kung makakasama mo pa rin ako. Maawa ka naman kay Conrad. Mabuting tao naman si Conrad. Alam kong mas kaya niya akong mahalin kesa sa'yo. Pero hindi ko siya kayang mahalin tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Kaya sana, hayaan mo na lang akong mahalin ka ng patago. Kasi sa ganitong paraan, hindi ko nasasaktan ng bulgaran si Conrad. Maayos naman kami, George. Nakikita mo naman, di ba? Walang kailangang magbago. Hindi ko siya iiwan, huwag kang mag-alala. Pero please, huwag mo rin akong iwan para hindi ko siya iwan. Hinawakan ni Mila ang mga kamay ko at doon na siya napaiyak. Humingi siya ng sorry sa akin dahil sa pag-amin niya. Nakailang ulit siya ng hingi ng tawad at hinayaan ko na labang siya kung yon ang proseso niya para maintindihan ang mga nangyayari sa kanya. Hindi ko na mahal si Mila tulad ng pagmamahal niya sa akin. Mahal ko siya hindi lang bilang isang kaibigan kundi bilang isang kapatid na rin. Yun na lamang ang pagmamahal na meron ako para sa kanya. Kaya mahirap na makita siyang nasasaktan dahil meron pa siyang pagmamahal bilang isang asawa para sa akin. Hindi ko inaasahan na mahal pa rin niya ako. Akala ko ay nagawa na niyang makalimutan ang nararamdaman niya para sa akin mula noong nakilala niya si Conrad. Hindi man lang ako nakahalata, Papa Dudut. Napaiyak na rin ako dahil hindi ko rin alam ang gagawin noon. Naguluhan na ako sa mga nangyayari at hindi ko nga rin alam kung ipagpapatuloy ko ba ang pag-iwas sa kanilang dalawa. Nakiusap siya sa akin na huwag ko siyang iwasan pero ramdam kong kailangan ko yung gawin para sa ikaka-move on niya. Kaya lang ay naisip ko na paano kung iniwasan ko na siya ng tuluyan. Ano ang magiging epekto noon sa relasyon nila ni Conrad? Natakot ako na baka masira silang dalawa oras na umiwas na ako dahil yun lamang ang pakiusap niya para magstay siya kay Conrad. Pakiramdam ko noon ay na-blackmail ako ni Mila. Pero hindi ko naman siya masisisi dahil masyado lang siyang nalubog sa pagmamahal sa akin. Kung di lang din naman kasi ako nagladlad ay baka nga kami pa ring dalawa. Kaya lang ay kinailangan ko nang magpakatotoo sa sarili ko at parte noon ay ang pag-iwan ko sa relasyon naming dalawa.
Hindi ko naman alam na bitbit pa rin ni Mila ang relasyon namin kahit magkasama na sila ni Conrad Papadudut. Paano ko po ba malulusutan ang sitwasyon ko? Gusto kong maghilom si Mila at ang paraang nakikita ko ay iwasan siya. Pero kapag ginawa ko naman yon ay iiwan niya si Conrad. Hindi ko na po alam ang gagawin ko kaya lumapit po ako sa inyong programa na Barangay Love Stories sa pag-asang matutulungan niyo ako sa sitwasyon ko. Maraming salamat po Papa Dudut at sa bumubuo ng Barangay LS. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, George. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever!